Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mahirap po ba na magpakabuti? Oo o hindi? Opo. Lahat oo ang sagot. Ano po? Talaga naman pong mahirap. No? Very fragile. Talagang hirap itaguyod. Ano? Para po yung sugat na mentras iniiwas mo, mas nasasaling. Ako po'y nagkaroon dati ng ingrown nail. Napakasakit po. At kung ano pa iniingatan ko na ingrown nail na yun sa hinlalaki ko, yun pa yung naaapakan talaga. No? Diba yan po yung karanasan natin, meron tayong sugat na iniingatan, yun pa yung tatama sa kanto ng lamesa. Talagang mahirap ang magpakabuti. At dyan po papasok yung kinakaharap natin sa pananampalataya na mga tukso at mga pagsubok. Ano po yung pinagkaiba? Yung tukso, ito yung imbitasyon sa atin na gumawa ng kasalanan. Yung pagsubok, ito naman yung mga nagpapahirap sa atin para gumawa ng kabutihan. At sa araw-araw, bawat sandali, nakakaharap natin iyan. Sa unang pagbasa, pinakita sa atin ang pagtawag ng Panginoon sa bayang Israel upang lagpasan ang isa pang tukso. Kasi marami po sa atin ang humaharap sa tukso na katulad ng sa Israel. Ano ba sabi sa unang pagbasa? Sa mga salita ni Propeta Hosea, sabi ng Panginoon, "Bumalik kayo sa akin." Balanse, panangga ito sa isang tukso na madalas kinakaharap nating mga tao. Ano iyon? Yung kapag nagkasala tayo, itutuloy-tuloy na natin. Okay naman nagkasala na ako di sulitin ko na. Sa susunod na kumpisal na lang uli. Di ba? Ito na ako ganito na ako nakilala di hindi na ako magbabago. Baka pag nagbago ako, kontrahin pa nila ako. Pero ang panawagan, kahit nagkasala ka na, huwag kang magpadala dun sa tukso na magtuloy-tuloy. Bumalik ka sa Panginoon. Sa mabuting balita naman, napakinggan natin tungkol sa pagsubok. Nakakatakot yung unang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa harap ng mga asong gubat. Di ba nakakatakot? Kung ikaw yung magsusugo, di ba dapat pinapalakas mo yung loob ng mga tao? Ito parang hindi lalakas yung loob mo. Parang matatakot ka. Ito pa pala kami, tapos nangaharapin namin asong gubat. Ibig sabihin, hindi nililihim ng Panginoong Jesucristo ang haharaping pagsubok ng mga naglilingkod. Mahirap maglingkod, di ba po? Sa paglilingkod, marami kang magiging kaibigan. Marami kang magiging mga nanay, magiging mga pangalawang magulang. Pero mas marami kang magiging kaaway. Mas maraming hindi makakaintindi sa iyo. Mga asong gubat. Nalalapain ka hanggang ikaw mismo hindi ka maniwala sa sarili mong kakayahan. Hanggang ikaw mismo sumuko ka na sa paglilingkod. Pero kung nararanasan mo yan, simula pa lang, tinapat na tayo ng Panginoong Jesucristo. May tukso, may pagsubok. At dyan po natin uhugutin yung pagninilay natin sa tema natin para sa ating kapistahan. Sama-samang pagdiriwang ng pananampalataya, hatid ay biyaya at pag-asa. Mabigat po yung tema ninyo Sama-sama. Karaniwan po ang tukso natin, ang pagsubok natin, mga kasama natin. Sino nagpapainit ng ulo mo? Asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo.
paano natin tutuparin yung sama-samang pagdiriwang ng pananampalataya kung mismong mga kasama natin tukso na, pagsubok na? Tandaan natin na merong sumasama sa atin. Lagit-lagi ang mahal na ina. Sa maraming tagpo sa banal na kasulatan, sumama ang mahal na ina sa kanyang mga anak. Gaya po nung ebanghelyo, nung kami po nagpasalamat dito, nung kasalan sa Kana, sumama siya sa pinagdaraan ng paghihikahos ng mag-asawa. At itinuro, sino? Si Kristo sa kanila. Saan pa? Sa paghihirap ni Elizabeth nung siya'y matanda na at nagdalang tao, sumama ang mahal na ina, naglingkod. At ano ang nagdala ng kagalakan kay Elizabeth? Ang daladala ng mahal na ina sa kanyang sinapupunan, ang Panginoong Hesukristo. Sinasamahan tayo ng mahal na ina para ituro tayo kay Kristo. At isa pang mahalagang paalala sa atin, lalo't ang pinagnonobenaryo natin ay Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ang eskapularyo. Meron pong pangako ang eskapularyo, sino mang magsuot nito at sa kamatayan ng pagsusuot nito ay hindi makararanas ng walang hanggang apoy, walang hanggang paghihirap sa impyerno. Yun ay pagsama rin ng mahal na ina. Bakit? Ang impyerno ay pamumuhay ng walang hanggan na kalungkutan. Pamumuhay na walang hanggan na wala kang kasama. At paalala ang eskapularyo, anak, meron kang kasama. Dahil ang pamumuhay sa langit ay pamumuhay ng sama-sama. Kaya kapag naiinis ka na sa mga kasama mo, una magpasalamat ka sa Diyos. Kasi yan ang magpapabanal sa iyo. Yan ang susubok sa iyo. Pangalawa, matuto kang magsumbong kay Mama Mary. Lagi kanyang handang samahan at ihatid sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, kasama po natin lagi ang tukso at ang pagsubok. Tingnan mo yung katabi mo. Baka isa yan sa mga, kung hindi tukso mo, pagsubok mo sa buhay. Hindi tayo makakatakas dyan. Pero, tandaan po natin, hindi tayo mag-isa na nakikipaglaban sa tukso at humaharap sa pagsubok. Magpasama tayo sa mahal na ina. Lagit-laging may tukso, lagit-laging may pagsubok. Baka nga hindi ka pa lumalabas ng simbahang ito mamaya, may panibago ka na namang tukso at pagsubok. Pero hindi ka nag-iisa. Pag may tukso, pag may pagsubok, magpasama. At kapag okay ka na, samahan mo rin ang iba. Amen.